Feel mo ngayon talagang napakahina mo. Feel mo hindi mo kaya, inadequate ka. Pero salamat dahil ang biyaya ng Diyos ay andyan at ikaw ay gagamitin niya. Yang kahinaan mo, doon ibibigay ng Diyos ang kalakasan mo. Kung mapapansin nyo, ang ating message sa mga nakaraang linggo ay tungkol sa ating soul part or ating sa mind, sa isipan natin. Dahil gusto po natin to na ma-renew ang ating isip sa bawat araw na ating buhay. Kaya babalikan lang po natin at para mas lalo nating maintindihan, sabi nga kahit na repetition, bring retention. Para lagi natin itong naaalala na tayo ay tripartite being. Meron tayong tatlong dimension. We are spirit, we are soul, we live in the body. Sabi nga dyan according sa 1 Thessalonians 5:23. Ang spirit natin, ito yung kumukonect sa ating Diyos. Ang soul part natin, nandito yung ating mind, emotion, and will. Yan po yung ating laging ginagamit sa pang-araw-araw po natin. Dito, sa atin, nakikita natin, dahil natin tinanggap ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon tagapagligtas, gusto nating makita, lumabas sa ating buhay, sa ating pagkatao, sa ating soul part na lumalago ang ating pakikipagkilala sa ating Panginoon. Lumalago ang ating pananampalataya. Amen? Kung paano nagliliwanag ang ating buhay dito sa mundong to. Nakikita sa atin ang ating Panginoong Hesus. Nang simula ng ating siyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? Dahil lang alam natin ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, ito'y katagumpayan na pinagkaloob niya sa atin. Amen? Kaya we will arise and shine. Amen? Ang mga Kristiyano, dapat ganoon. We will arise and shine dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Sa mga napag-aralan natin, ngayon ay nasa pang-anim na series na tayo. Number 1, yung Reigning Through Grace Beyond Misconception. Tapos yung reigning through grace over sin, grace over challenge, grace over lack. Ito, sinabi ko sa inyo, pwede nyo pong pagbalik-balikan sa ating social media. At and then, share nyo rin ho. Ito ang ating mga napag-aaralan para sa mga kaibigan natin, mga kaibigan nyo na para makarinig sila ng mensahe ng biyaya. Amen po ba? Ngayon, pupunta na po tayo sa series 6 natin, pang-anim po. Ang mensahe po natin ay grace over insecurity and timidity. Reigning through grace, grace over insecurity and timidity. Bago ho ako magsimula, meron lang ho akong talagang tapat na tanong sa inyo. Gusto kong sagutin ninyo. Nakakaranas po ba kayo ng insecurity, timidity sa inyong buhay? Huwag na ho niyong itaas ang inyong kamay. Hindi ko pinatataas. Kung sa bagay, kayo na lang po ang tinatanong ko lang, pero hindi ko pinatataas ang inyong kamay. Baka makita kayo sa video Pero lahat naman ho tayo dumadanas sa ganyan. Sa insecurity, sa timidity, yung ibig sabihin nawawalan, humihina ang ating yung loob, nawawalan tayo ng pag-asa, yung pakiramdam natin, para ba tayong pinabayaan na ng Diyos? Pag meron kang opportunity na pinagkakalo, para bang hindi ko kaya yan. Sa iba muna lang ibigay. Alam ko, mas magaling sa akin, dumadaan sa inyo yan Sa bawat buhay ng tao, meron nagkakaroon ng kahinaan. Alam niyo, lalo na sa panahon ngayon, sa buhay ngayon, sa mundong to, sa social media, lalo pag nakita niyo sa post ng kaibigan niyo, wow, nagpunta sila sa ganito, wow, may bago silang sasakyan. Ako, andito pa rin. Hirap na hirap. Kumakayod pa rin.
3 beses kumakain isang araw. Oh. Pero at least kumakain ka 3 beses ang araw. Nga lang, sinasabi ko lang ho, na talaga nagkakaroon ka ng insecurity. Dahil sa mga nakikita mo, kinukumpare mo ang iyong sarili sa isang tao, sa dati mong nakikita mo na walang na tingin mo dati, walang kinabukasan, pero ngayon, umangat sa buhay. Nawawalan kang kumpiyansa sa sarili mo. Ganyan ang nangyayari pag ikaw, ang sarili mo ay kinumpare mo sa isang tao at lagi kang compare kung kani-kanino pa man. Parang nadadown yung sarili mo, natatakot ka. Para ayaw mo nang humakbang. Pero ngayong oras na to, ngayong ating pag-aaralan, dahil sa biyaya ng Diyos, sa New Covenant, sa ilalim ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus, ang insecurity, ang timidity ay ating wawakasan. Aalisin natin sa buhay na yan. Amen? Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa New Covenant, Covenant of Grace. Pero bago ang lahat, mag-pray muna tayo. Okay po ba? Sige po, manalangin tayo. Dakilang Diyos Ama, maraming pong salamat sa oras pong to, sa iyong presensya. Alam po namin, banal na Espiritu Santo, na kayo po ang mangunguna po, Panginoon, sa amin. Sa bawat isa lang dito, aming binubuksan ang aming puso, ang aming isipan. Kayo nga po ang magsalita sa amin. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng fresh revelation, O God, sa lahat ng mga nais mo, Panginoon, sa aming buhay, na kayo lamang ang maitataas. At sa pulpitong to, O Diyos, ang iyong salita lamang ang laging maghahari, O God. Lord, gamitin mo lamang pong ako, Panginoon, bilang channel of blessing ng iyong salita. Marami pong salamat sa inyo po namin lahat binabalik ang kapurihan. In Jesus' name, Amen. Okay? Sige, ano tayo? Balik po tayo. Para mas maintindihan po natin ngayon, tingnan natin ng Old Testament na uli isang ginamit ng Diyos ng Old Testament. Ang pangalan niya ay walang iba kundi si Gideon. Si Gideon, okay, isa siyang Israelita, kasi ang Israel noon, bababasa niyo ito sa Judges chapter 6. Ang Israelites doon, okay, sila'y sinakop ng Midianita o Midianites for 7 years. Sinakop sila. Talagang lahat ng ginagawa nila, pinahihirapan sila ng Midianita. Pag sila ay magsasaka, mag-aani sila, winawasak yun. Yung kanilang makakainin, mga ninanakaw. Ganun ang ginagawa sa kanila ng Midianite. Pero ito si Gideon. Si Gideon na isang mamamayan ng Israel, okay? Siya'y kinausap ng Diyos. Pero ang Midianita kasi noon, talagang inaway nila ang Israel, pinahihirapan nila. Kaya ang Israel, para bang lugbok sila, or parang hinang-hina sila, wala silang kakayanan. Kaliwa, kanan, puntahan nila, nanghihina sila, hindi nila kayang, nasa isip nila, hindi nila kayang talunin to. Ang tawag doon, para silang na-gridlock. Kasi ba, wala na ako pupuntahan, kaliwa o kanan. Para bang traffic sa EDSA. Di ba? Pag ikaw pumunta ka ng EDSA, rush hour, lalo na last week, grabe. Pagpasok mo ng EDSA, mababa sa'yo 3 oras. Dahil kami, 4 na oras kami, na-traffic kami doon. Hindi ako mapunta. Kahit saan ako pumunta? Sobrang traffic. Ganyan din ang nangyayari sa Israel, sa bayan ng Israel. Spiritual, dead sila. Spiritual, physical, dead sila. Parang gano'n lang, nakatayo lang sila. Kung ano gawin sa kanila ng Midianites, okay lang. Kasi natakot na sila. Binalot na sila ng takot. Tingnan natin ang ginawa ni Gideon. Gideon, sa Hukom 6:11. Si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Tingnan, ang ginagawa niya, patago ang kanyang paggiik upang hindi siya makita ng mga Midianita.
tatakot si Gideon. Di ba, pag yung normal na ikaw ay nagigiik ka ng palay, di ba dapat nasa labas ka? Pero siya, nagtatago siya para hindi siya makita. Yung sa palayo, di ba pag ano, yung gigiik niya para lumabas yung bigas. Gagano yun. Tapos kailangan may hangin para, ang tawag dito, lilipad yun, yung ipa. Ganun po. Actually, nakikita ko rin yun, yung dati pag pumupunta ako sa probinsya. Yung mga nasa probinsya, nakikita nila yan. Kaya, yung normal circumstances niyan, pag ginagawa mo yan, dapat nasa labas ka, hindi ka nasa loob ng isang lugar. Dahil dapat malinis yun, hinahangin dapat yun. Amen? Dito sa kanila, kumikilos kay Gideon ay takot, insecurity. Kailangan lang niya, meron siyang survival mode. Kailangan lang niya gawin to para sila'y makakain. Nasa hukay siya, nasa loob siya ng isang bahay, doon niya ginagawa lang yon. Pero tingnan natin kung anong ginawa ng Panginoon. Sa Judges 6:12, yung kasunod. Sabi diyan ng Diyos, "The Lord is with you, mighty warrior." Kinausap siya ng Diyos habang nagigik siya. Siguro, habang kinakausap siya ng Diyos, tumingin siya. Uy, ako, mighty warrior. Nagtatago nga ako dito sa hukay, sa sa bahay na to para hindi ako makita. Pero ako, tinatawag mo ako. Hindi siya makapaniwala. Para sa Gen Z, lagay naman natin. Isipin niyo kung paano ginawa. Excuse me po. Diba? Lord, ako? Oh. Mighty warrior. Sa Gen Z, hello, Lord. Ako ba talaga? Di ba? Nilagay yung isipin nyo, yung sinasabi ng Lord dyan. Ako talaga? Sinasabi ni Gideon, ako ba talaga? Kasi tinitingnan ni Gideon yung kanyang profile. Pag kayo nag-a-apply, tinitingnan nyo yung gumagawa kayo ng sarili nyong profile. Tama po ba? Para kung kayo mag-a-apply ng trabaho. Ano ba ang profile niya? Judges 6 hanggang 15. Tingnan natin. Sabi diyan, "Pardon me, my Lord, but how can I save Israel?" Yung kulay green, ang sabi diyan, "My clan is the weakest in Manasseh. I am the least in my family." Ang pamilya kong pinakamahina. Ano ba yan, Lord? Oh. Ako ang pinakabata. Maliit pa ako, kulang pa yata ako sa height. Kulilat pa, nasa ropor, tabi pa ng basurahan. Oh. Tapos ako ang pipiliin mo. Kaya yung sobrang insecurity niya, tinitingnan niya yung base sa background niya, sa kakayahan niya, wala akong kakayahan. Parang tayo rin, minsan ganyan tayo mag-isip. Tama po ba? Hindi ako, Lord, hindi ko kaya to. Si Gideon, masyadong defensive, minamalit yung sarili niya, pinangungunahan niya ng Diyos. Alam niyo ba? Alam na Diyos na meron tayong kakayanan. At alam din na Diyos na meron tayong kahinaan. Tama po ba? Alam ng Diyos na wala tayong kakayanan. Pero, tinawag ka ng Diyos. Kaya andito ka, alam ko, tinawag ka ng Diyos. Amen? Tinawag kang mighty warrior. Si Gideon tinawag ng mighty warrior. Kayo, mighty warrior kayo. Bakit yung sinasabing mighty warrior kayo? Diba? Ang magulang natin, nung sila ay nagmamahalan, nung nagsalubong at merong isang matibay na sperm o cell, ikaw yun, sa dami-dami.
Di ba? Kaya ikaw gagamitin ka ng Diyos. You are a mighty warrior. Nakukuha niyo po ba? Parang hindi niyo ako. Ulitin ko ulit. Gusto niyo? Ha? Di ba? Dapat pinapalakpakan natin ng Diyos na buhay dyan. Amen. You are a mighty warrior. Isipin mo sa daming milyon. Ikaw yung nanalo. Pinanganak ka dito dahil meron kang gagawin at alam ng Diyos, kasama mo siya. Amen. Ang hina naman ng palakpak na yan. Lakasan natin dahil you are a mighty warrior. Andun pa lang sa embryo ng nanay mo, buo ka. Ikaw yung nanalo. Isipin niyo po yun. Kaya, tingnan naman natin ngayon ang ating pananaw dito sa New Covenant. Bakit ko pinakita sa inyo sa Old Testament si Gideon? Para maunawaan natin ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng bagong tipan. Dahil sa Old Covenant, ang Old Covenant, karamihan, lahat ng ginagawa dyan, laging yung old self mo, yung performance mo, kailangan ma-qualify ka sa lahat ng gagawin mo. Kailangan perfect ang gagawin mo para tanggapin ka ng Diyos. Lahat ng law, gagawin mo, kailangan step by step, perfect. Hindi ka magkakamali sa Old Covenant. Pero sa New Covenant, sa tinapos na ating gawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, na-qualify tayo. Dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Hindi dahil sa talino mo, hindi dahil sa bait mo, kung hindi sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Lahat ng pasakit ng ginawa niya na dapat sana para sa atin, kinuha niya yun. Siya ang tumanggap nun. Kaya tayo ngayon ay nagiging qualified dahil sa ating Panginoong Hesus. Nagmula kay Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, you are qualified. Amen. Sabihin mo rin, oo. Dahil sa biyaya ng Diyos. Amen. Yun ang napakaganda sa New Covenant. The New Covenant of Grace. What is grace? Diba ang grace is unmerited favor, ang biyaya ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, pinagkaloob sa atin, ibinigay sa atin. Ito ay libre. Hindi natin deserve. Pero pinagkaloob ng Diyos sa atin dahil mahal na mahal niya tayo. Amen. Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 10. For it is by grace you have been saved through faith. Sabay-sabay nga po tayo. And this is not from yourself. It is the gift of God. 9. Not by works so that no one can boast. 10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good work which God prepared in advance for us to do. Amen. Ang Panginoong Hesus, tayo pinagkalooban ng biyaya at hinanda ka niya. Ikaw ay isang obra maestra. Ay prepared ka niya para sa gawain. Tapos ngayon, ikaw inisip, ay, wala ako. Ako'y isang tao lamang na mahina, marupok. Ganun ang nasa isip mo. Alam niyo ba, pag tinitingnan mo sarili mo, na isa kang mahina, wala kang kakayahan, sa totoo lang, dinidisrespect mo ang Diyos. Dinidisrespect, wala kang galang. Nawawalan ka ng galang. Alam niyo ba, siyang lumikha sa'yo, siyang may lalang ng langit at lupa, pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak para sa'yo. Tapos ganun sasabihin, Lord, ako'y marupok na tao. Ako'y nadadarang. Wala ka, pag tinignan mo sarili yun, dinirespect mo. Wala kang galang sa may likha ng langit at lupa. Pero nagkakamali ka.
Sabi ko nga, ang tingin sa iyo ng Diyos, ikaw ay obra maestra. At meron siyang hinandang mabuti para sa iyo. Tanggapin mo lang, maniwala ka, merong pinagkakaloob sa iyong pagpapala. Amen. Hindi mo maisip yan. Beyond your mind, yung pag-iisip mo, magugulat ka na lang. Basta maniwala ka sa Kanya. Yun lang ang kailangan natin. Dahil siya ang may lalang sa atin. Amen? Yan o, hinanda niya. Hinanda ng Panginoon to do good works. Basahin natin to. Kung paano tayo tinitingnan ng ating Panginoon. God look at you through the blood of Jesus, and His person qualified by grace. Amen. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Thank you, Jesus. Sige, balik po tayo kay Gideon. Ano ang sinagot ng Diyos kay Gideon? Kahit pinipilit ni Gideon na siya'y mahina, wala siyang kakayahan. Judges 6:16, sabi ng Lord sa kanya, sumagot ang Diyos, the Lord answer, I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none alive. Ano yung sikreto ho doon? Ibig sabihin, yung presensya ng Diyos ang sasakay niya kay Gideon. Yan ang katotohanan. Lalo na sa atin ngayon. Alam niyo po ba, ngayong New Covenant? Kasi dati, nung Old Covenant, ang presensya ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, umaalis, bumabalik, umaalis ang presensya ng Diyos nung Old Testament. Pero ngayong New Covenant, the Covenant of Grace, alam niyo, ang Diyos ay nananahan sa atin, ang banal na Espiritu Santo. Amen po ba? Basahin natin para mas lalong tumibay ang ating pananampalataya kung saan to nakalagay. Unang Korinto 6:19 hanggang 20. Sa atin nananahan ang banal na Espiritu Santo. Pwede ba sabay-sabay uli natin basahin ng malakas? Sumisigaw. Talaga parang hooray! Basahin natin. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinakaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili kayo ng isang halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Amen. Glory to God. Isipin nyo, nasa atin nananahan ang banal na Espiritu Santo. Kaya ang bawat galaw natin, bawat ginagawa natin ay para sa kapurihan ng Diyos. Amen? 2 Timothy 1:7. For God has not given us a spirit of timidity, but of power and of love and of a sound mind. Ang binigay sa atin ng Espiritu, tingnan niya, sapagkat ang Espiritu ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kung hindi kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya kung ikaw nai-insecure ka, natatakot ka, isipin mo, isipin mo, hindi yan ang pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Huwag kang ma-insecure. Huwag kang maging timidity o yung panghinaan ka ng loob. Kailangan natin maging matatag dahil kasama nga natin ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Ang binigay niya yung Espiritong nananahan sa iyo, kaya meron kang power. Meron kang love para mahalin yung kapwa mo. Amen? Dati, alam mo, hindi ka mahal, pero ngayon, minamahal mo siya. Ginagalang mo na siya. Hinahaya mo, ginagalang mo kung ano man ang anuhin niya. Sabihin, sige, yan ang nais mo, ginagalang ko yan.
Payapa na yung isip mo. Dati gulong-gulo isip mo. Hindi ka makapagdesisyon ng tama. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, binigyan ka ng isang payapang pag-iisip. Paano ba binago ng Diyos ang pananaw ni Gideon? Sinabi yung bago nila sugurin ang mga Midianita, sinabi ba ng Diyos na, sige, sama mo ako pero kailangan mag-gym ka. Meron ka ng power. Mag-gym ka para matalo niya yun. Mag-push up ka na mga 10 push up. Turuan mo yung mga tao. Iyan ang dapat mong gawin. Kung di naman, mag-aral ka ng mga military strategy. Ganyan ba ang ginawa ng Diyos? Hindi. Patutunayan ng Diyos kung paano ang kanyang biyaya kay Gideon at sa buhay natin, paano kumikilos. Basahin natin, Judges 7. Nang mag-ipon ng hukbo si Gideon, mayroong 32,000 na sundalo, sabi ng Diyos. Masyadong marami yan. Kapag nanalo kayo, iisipin nyo na sarili ninyo ang nagligtas sa inyo. Tama ba ginawa ni Gideon? Nag-ipon siya 32,000 na hukbo. Sa isip, tama. Magaling 32,000. Pero tingnan nyo, biyaya ng Diyos. No? Masyado kayong marami. Hindi ubra yan. Baka mamaya isipin nyo, yung sarili nyo ang maitaas. Tandaan nyo, hindi porket marami, malakas. Tama po ba? Niniwala ba kayo? Parang, bigyan ko na kayong sample para sa sports. Siyempre, sport. Sa tug of war, kahit sobrang dami yan, ang kalaban mo lang is 10. Marami sila, mga 100. Okay? Tapos 10 lang kalaban. Tug of war, alam niyo ba yun? Naghihilahan. Okay? Yung 100, kalaban nila 10, naghihilahan sila. Marami. Pero natalo sila 10. Bakit? Kasi, yung 100, masyadong relax na relax, chillax lang. Hindi sila sabay-sabay humihila. 1, 2, 5. Hindi sila, wala silang unity. Ang puwersa nila mahina. Hindi katulad nung 10. Pag sinabi, 1, 2, 3, hu! 1, 2, 3, hu! Sabay-sabay. Natalo. Nakukuha niyo po ba? Ako lang. Diba? Ibig sabihin, merong unity. Yung 10, yung kesa sa 100. Kaya pag nagtatag of war kayo, kailangan talaga, di ba? Sinasabi, sabay-sabay tayo Hindi pwede tayong kanya-kanya. Hindi kayo solo-solo. Sana nag-singer na lang kayo, soloist kayo. Uy, joke nga parang talaga seryoso kayo Pero nakukuha niyo po ba yung sinasabi ko? Ito, pinakikita naman ng Diyos na kahit marami kayo, tingnan niyo ang biyaya ko. Amen? Sige. Sunod. Sabi diyan, ano ginawa uli ng Diyos? 32,000. Kaya binawasan ng Diyos. Sinabi niya, sino ang natatakot? Taas ang kamay. Sino ang natatakot? Wala. Tatapang to, mga beloved Grace Church. Pauwi ninyo. Ilan yung umuwi? 22,000. 22,000. Ang umuwi, ang natira ay 10,000. 10,000 na lang. Sabi pa rin ng Diyos, sipin nyo ang Diyos, biyaya niya talaga. Sabi ng Diyos, marami pa rin kayo. Kaya marami pa rin sila. Okay, sinala uli. Yun, sinala muli sila sa pamamagitan ng paraan ng pag-inom ng tubig hanggang sa natira na lang ay 300 katao. Sinala uli sila sa pag-inom. Kasi pag sa gera, pag iinom ka sa batis, diba, ganyan batis. Pag sa batis, dapat iinom ka, ang tuhod mo lang nakaganon, tapos gumaganon ka. Kasi pag sinibat ka, pag uminom ka gano'n, parang aso or mga gubat na hayop, pag gano'n, pwede siyang pumapana at matamaan siya. Kasi hindi niya alam kung saan ang gagaling. Pero kung ikaw uminom kang gano'n, nakatuhod ka, gumaganon ka,
nakikita mo yung kalaban mo kung meron. Pwede ka makaligtas. Amen? Ganun ang ginawa. Hanggang sa natira nga ay 300 na tao. Ito ay laban sa mga Midyanita. Pero, sipin nyo, ang kalaban nila ay parang mga locust or parang mga balang sa sobrang dami. Mathematically, hindi uubra. Pag tinignan mo sa isip mo, talaga naman, masisiraan ka ng bait. Parang mananalo, 300. Pero alam naman natin na walang imposible sa Diyos. Amen? Bakit ginawa to ng Diyos? Para makita na ang katagumpayan ay laging nanggagaling sa Kanya. Hindi dahil sa talino mo. Ginawa nga ni Gideon, 32,000. Hindi dahil sa effort mo. Hindi dahil sa mga gagawin mo. Kung hindi sa biyaya ng Diyos. Amen? Pwede po ba natin palakpakan natin Diyos na buhay? Kaya sa lahat ng ginagawa natin sa buhay na ito, hindi dahil sa talino natin, hindi dahil sa galing natin, kung sino man ang koneksyon natin, kung hindi sa biyaya ng Diyos. Amen? 2 Corinthians 12:9. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Kahit ang feel mo ngayon talagang napakahina mo, feel mo hindi mo kaya, inadequate ka, pero salamat dahil ang biyaya ng Diyos ay andyan at ikaw ay gagamitin niya. Yang kahinaan mo, doon ibibigay ng Diyos ang kalakasan mo. Amen? Kung saan ka hindi perfect, ipa-perfect ka doon ng Panginoon. Huhubugin ka niya doon hanggang sa gumaling ka dahil sa biyaya niya. Para makita ang presensya ng Diyos ay sumasayo. Ang naitataas sa buhay mo ay ang Panginoong Hesus. Hindi ikaw at kung sino pa man, kung hindi ang biyaya ng Diyos. Amen? Kaya kung meron kang kahinaan, bigay mo sa Diyos, ibigay mo sa palad niya, iluhod mo sa Kanya. Lord, hindi ko kakayanin to, pero sa biyaya mo, alam ko meron kang gagawin. Dahil, again, you are a warrior. Merong intabladong pinagkaloob sa iyo ang Diyos. Amen po? Ipakikita ng Diyos sa iyo. Ipakikita dito sa mundong to na ikaw ay anak niya. Na mahal Kanya. Sipin mo yan, sa buong mundong to, ikaw lang ang ibang fingerprint. Naisip niyo po ba yun? Kahit yung talukap sa mata niyo, pag tinignan niyo, ikaw lang yan. Sarili mo lang, wala nang iba. Ako, kahit na meron akong pangalan, parehas kami ng pangalan, parehas kami apelyido, parehas kami middle initial, pero iba ang aming tamark. Kaya you are unique. Sabihin mo sa katabi mo, you are unique. Balik ulit tayo kay Gideon. Gideon 7, right? Nang sumalakay ang 300 na tauhan ni Gideon, wala silang hawak na espada. Talaga naman. Ang hawak lang nila ay trumpeta, banga, at sulo. Kayo nga, labang kayo ng ganyan. Nang basagin nila ang banga at sumigaw, nagkagulo ang mga kaaway at sila mismo ang nagpatayan. The victory was total and it was clearly by the grace of God. Hallelujah! Thank you, Lord Jesus. Tingnan nyo ang pagkilos ng Diyos. Lalaban ka sa gera, ang dala mo, sulo, pitsil. Ano yun? Kaya kung meron kang pinagdadaanan ngayon, beloved, kung andyan ka
sa wine press mo, o nagtatago ka sa isang kubol, natatakot ka, nai-insecure ka, lalo sa pamilya mo, insecure ako sa pamilya ko. Bakit? Ako lang ang walang honor. Lahat sila, honor, ako, horror. Hindi man lang ako nakatanggap ng isang parangal. Pero dapat umalis ka doon. Tandaan mo yan, you are a warrior. May hinanda sa iyo ang Diyos. Mga kapatid, maging matatag lang tayo sa biyaya ng Diyos. Natatakot ka mag-apply sa trabaho dahil kagagraduate ko lang, walang tatanggap sa akin. Hindi ka pa nga nag-apply, hindi pa sinusubukan. Hindi pag tinanong nila, ano ang experience mo? Di ba? Hindi sabihin mo, hindi ko naman mapapalitan yung pwesto nyo eh. Di ba? Hindi ko ina-apply manager, kundi dito lang ako sa mababa muna. Baka naman ina-apply mo, manager ka agad. Huwag naman. Di ba? Doon muna tayo sa mababa, doon sa kaya mo. Baka ganun kaya iniisip kaya, ay nangyari. Hindi ka nag-a-apply. Nawawalan ka. Dumaan ang taon, buwan, araw, taon. Hanggang hindi ka nakapag-apply. Nahirati ka na dyan. Yung magulang mo, hirap na hirap magpakain sa'yo. Kailangan alis ka doon sa comfort zone mo. Sa wine press mo, umalis ka doon. Sa mga estudyante, ayaw ilabas yung kanilang effort kasi tatakot sila, baka sabihan sila, baka maging sip-sip ako, tingin ng mga kaibigan, sip-sip ako kay ma'am. Hindi, ginagawa mo yan dahil alam mo, kailangan makilala ka sa school nyo. Meron kang talino na kaya mong tawag dito, ipakita, pero nahihiya ka. Pag magtaas ka ng kamay, yes ma'am, baka ganun. Pakita mo, you are a child of God. Takot ka, mag-share. Ako lagi ko sinasabi to, huwag kayong matakot mag-share ng Word of God. Kasi ang nagsasalita sa inyo, yung banal na Espiritu Santo, hindi naman kayo. Kung hindi niya tanggapin ng Panginoong Sus bilang Panginoon at tagapagligtas siya, wala naman nawala sa inyo. Sa Kanya meron. Kung hindi naman, baka sa susunod o mga ibang panahon, makakilala siya. At least nataniman niyo siya. Di ba, ang pagtatanim, hindi naman kayo nagpapabunga niya, kundi ang Diyos. Do your part. Bigay mo yung seed, the Word of God. Hayaan mo ang Diyos ang mangusap sa Kanya. Marami tayong mga insecurities, alam niyo, sa buhay. Kasama na po ang inyong paglingkod. Meron din ako mga pagkakataon, di ba, na natatakot. Pero, tandaan natin, ito lang ang gusto kong nais na malaman nyo. Tayo ay dinidefine ng Diyos dahil sa biyaya niya. You are defined by God's grace. Hindi ka dinidefine ng kung sino pa man tao sa kanyang opinion. Hindi ka dinidefine ng iyong mga kamalian. Hindi ka dinidefine ng mga dati mong ginawa. Yung feelings mo ngayon, hindi ka dinidefine. Dinidefine ka by God's grace. Sa biyaya niya. Kung paano tinawag ng Diyos si Gideon na mighty warrior, ganun ka rin. You are a mighty warrior. You are chosen. You are forgiven. You are more than conqueror through Christ. And you are qualified by grace. Amen? Again, basahin natin. You are chosen. You are forgiven. You are more than a conqueror through Christ. You are qualified by grace. Amen. Kaya, ngayon, tingnan naman natin, Pastor, dami mo nang sinabi dyan anong gagawin natin para mas lalo natin maintindihan at mai-apply natin sa ating pang-araw-araw na buhay ito. Ang ating beloved walk, number 1, stop looking at your performance and start looking at Jesus' finished work on the cross. Alam nyo, tinitingnan tayo ng Diyos, hindi sa ating effort, hindi sa ating talino, hindi sa ating kalakasan, kung hindi ang Panginoong Yesus. Yung kanyang banal na dugo na naglinis sa atin,
Hindi niya tayo tinitingnan ng Diyos sa insecurity natin, sa kahinaan natin, sa kawalan natin, kung hindi ang Panginoong Hesus. Ang tinitingnan niya sa atin, dahil tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Nagkaroon tayo ng divine exchange. Siya na ang tinitingnan ng Diyos Ama. Dahil kung performance natin, zero tayo. Wala tayong kakayanan. Amen? Ang tinitingnan niya, ang Panginoong Hesus, ang katagumpayan ng ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Amen. Beloved, walk number 2. Clothe yourself in true identity that Christ has given you. Ano ba yung identity natin? Isuot natin yun sa pang-araw-araw nating buhay. Yung mga gagawin natin. Alam nyo, mga beloved, kada umaga, ito sinasabi ko sa ating Diyos na buhay, I am a child of God. Ito yung identity ko eh. I'm a disciple of Jesus who loved. Diba? I'm a disciple of Jesus. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Amen. Paggising nyo pa lang sa umaga, yun ang sabihin nyo, alam ng Lord yan, yan ang lagi kong binabanggit. Paggising ko pa lang sa umaga, sipin mo ganda, thank you Lord, I'm a child of God. Alam kong ako ang mahal na mahal mo. Dahil yun ang identity natin eh. Amen? Sana, yan ang gusto kong i-share sa inyo. Paggising nyo sa umaga, yun ang sabihin mo, I'm a child of God. Sabihin mo nga ngayon pa lang, I am a child of God. I'm the disciple of Jesus. And I'm the righteousness of God in Christ. Araw-araw niyong sabihin yan, umaga hanggang gabi, bago kayo matulog. Napakaganda, payapa ang buhay niyo. Yan ang lagi kong sinasabi. Alam ng Diyos yan. Every morning, hanggang bago ako matulog din, yan ang sinasabi ko. Dahil alam ko, yun ang aking identity. Number 3, beloved, walk. You can boldly live like a warrior today because grace has already won the battle for you. Romans 8:37. Malapit na po ako magtapos. Sabi diyan, yet in all these things we are more than conqueror through Him who loved us. Sino ang nagmamahal sa atin? Ang Diyos. Sa Tagalog, subalit sa lahat ng mga ito, tayo'y lubos na nagtagumpay sa pamamagitan niya na nagmahal sa atin. Amen? Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya, wag nating mamaliitin ang ating sarili. Alis na tayo dun sa wine press natin kung saan tayo nagtatago tayo dun sa kahinaan natin. Hindi, you are a child of God. You are a warrior. Alis ka dun. Meron ka, yung limitation ng isip mo, alisin mo yun. Kasama ko ang Diyos. Qualified ako. Hindi na ako disqualified. Qualified ako ng Diyos dahil sa aking Panginoong Hesus na aking tagapagligtas. Kaya, tandaan nyo, merong stage na ginawa sa inyo ang Diyos para sa inyo. Kaya, maglalakad tayo, mga Kristiyano, na nakataas ang noo. Hindi dahil sa ating mga mabuting gawa, kung hindi sa gawa ng Panginoong Hesus. Tayo naging matuwid dahil sa Panginoong Hesus. Tayo nilinis niya ng banal dugo. Kaya tayo makakalakad tayo, makakangiti tayo, maganda ang buhay natin. Maganda ang pangarap sa atin ng Diyos. Basta tayo maniwala lang sa Kanya. Alis tayo doon sa wine press natin. Again, walang pakinabang, paano ko sinasabi sa inyo, yung fear din, walang pakinabang sa buhay natin yan. Kung hindi, ang mabibigay lang sa inyo yan, dagdag ng wrinkles, ang takot. Amen? Pag natatakot ka, hanggang buti nga ako, nabawasan eh. Kaya gumanon ka nga, tingnan ko nga, uy, yung iba, wala ah. Ba, para pag gano'n na. Pag gano'n kayo, nakakatakot. Kasi, pag ang takot, ang lagi mong iniisip, magmumukha ka nga rin nakakatakot. Wag na natin palayuin pa. Diba?
Again, you are a mighty warrior. You are qualified. You are a child of God. Kaya, mga beloved, sa dami kong sinabi sa inyo, sana ito ang matandaan natin. Ang ating beloved thought, in Christ. Pasahin natin. In Christ, you are no longer defined by your fear and insecurity, but clothed in His grace. Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, maraming pong salamat sa iyong mga salita. Salamat dahil hindi na po kami nabubuhay sa takot. Hindi na kami nabubuhay sa security, sa timidity, O Diyos. Dahil we are a warrior, O God. Lord, kung paano mo kami binuo, O Diyos. Paano mo kami minahal. Hindi mo kami iniwan, ni pinabayaan. Kaya maraming pong salamat. Thank you, Lord Jesus. Ito ang aming nagiging kalakasan. Ang iyong biyaya. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Sa oras na to, kung meron man nakikinig sa online at ngayon mo lang ito napakinggan, inaanyayahan kita na tanggapin bilang Panginoon tagapagligtas. Siya magbibigay sa iyo ng kalakasan. Aalisin niya yung takot. Aalisin niya yung security sa buhay mo. Dahil siya ang may lalang sa iyo. Tanggapin mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas mo. Sabayan mo ko sa maiksing panalangin. Ganun din ang andito, kung first time mo. Sabayan mo ko sa maiksing panalangin na ito. Panginoong Hesus, maraming salamat po na ikaw ay namatay para sa akin at muling nabuhay para ako'y tubusin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Alam kong wala akong kakayanan na iligtas ang aking sarili. Salamat, Panginoong Hesus, sa pinagkaloob mo na buhay na walang hanggan. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Kayo na po ang maghari sa akin. In Jesus' name, Amen. Dakilang Diyos Ama, maraming po salamat. Nababasa mo, Panginoon, ang pagbanggit at pagtanggap sa iyo, Panginoon, na bilang Panginoon tagapagligtas na aking kapatiran na to, kayo po ang manguna sa kanyang buhay. Alam kong gagabayan mo po siya. Holy Spirit, na lagi kayo po ang mangunguna sa kanya. Salamat po sa iyong biyaya, O God. Pwede po bang tumayo naman po tayo sa ating pagtatapos? Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Hallelujah. Dakilang Diyos Ama, salamat sa iyong mga salita na ito'y aming nagiging kalakasan, O Diyos. Sa buong isang linggo, O God, alam po namin na kasama namin kayo, O God. Hindi kami mabubuhay sa takot, sa insecurity, O God, sa timidity, O God, sa panghihina, dahil alam po namin kayo ay sumasa amin. Holy Spirit, thank you for guiding us. Kaya sa buong sanglingkong to, Panginoon, saan man kami dumako, O God, kami yun ang pinagpala. Salamat sa kalakasang spiritual. Salamat sa kalakasang pisikal na pinagkakaloob mo, Panginoon, sa amin. Salamat sa iyong proteksyon sa aming mga pangangatawan, O Diyos, na kahit nag-uulan, O God, kami ay malakas. Kami ay malusog, O Diyos. Thank you, Lord Jesus, sa iyong proteksyon sa aming pamilya. Thank you, O God. Thank you sa protection mo sa bawat negosyo ng aking kapatiran na andito, O God. Thank you sa iyong wisdom na pinagkakalob sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho, O God, sa kanilang mga ginagawa, O God. Thank you, Lord Jesus, na lagi mo silang pinoprotektahan, O God. Pinabalutan ng iyong banal na dugo. Pinapabatayan sa iyong laksa-laksang anghel, O God. Maraming pong salamat. Dahil alam po namin, ikaw ang Diyos na tapat. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Salamat
sa iyong salita na nagbibigay tunay na kaliwanagan sa aming paglalakbay sa buhay na to. Ito ang aming nagiging katatagan dahil alam po namin ang iyong salita kahit kailan ay hindi nagbabago. Ito ang aming nagiging kalasag, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, salamat po. Thank you for the victory. For the whole week and this coming week, O God. Salamat po. In the name of Jesus. Amen and amen. Lahat ng pangako mo sa'kin ay oo. Sa bawat laban, tiyak ang panalo.